Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My Son Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Bohol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa math, pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo. Kaya sana patuloy niyo pong panoorin at suportahan ang aking mga video. So, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw po sa lahat at muli ay welcome po sa ating pag-aaral ngayon. Pero bago po tayo mag-aaral, please subscribe to my channel, Mark My Son Channel. Paki-like at paki-share na rin po ng aking mga video. Isang click nyo lang ng subscribe button na sa baba. Malaking tulong na po yan sa aking channel at isang share nyo lang ay malaking tulong na po yan sa mga batang gustong matuto. Maraming salamat po. Today's discussion, our topic is about dividing whole numbers by decimal up to 2 decimal places and vice versa. Ibig sabihin, whole numbers divided by decimal and decimal divided by whole numbers and decimal divided by decimal. So we'll discuss first the how to divide a whole number by a decimal. So paano nga ba i-divide ang whole numbers divided by decimal? So to divide a whole number by a decimal, number 1, change the divisor to a whole number by moving the decimal point to the rightmost place. Ibig sabihin, we'll move the decimal point doon sa katapusang number, sa kadulu-duluhan or the rightmost place. Number 2, move the decimal point in the dividend the same number of places you move in the divisor. Then add 0 to the dividend when needed. So number 3, divide the number as dividing whole number. So after natin ma-move ang decimal point na nasa divisor, i-move din natin ang decimal point na nasa dividend and magdagdag tayo ng 0 kung kinakailangan. Then, pagkatapos noon nating ma-move, mag-divide na po tayo na parang nag-divide ng whole number. So example po, 125 divided by 0.25. So paano po ito i-divide? So rule number 1, change the divisor to a whole number by moving the decimal point to the rightmost place. So we'll write the equation, 125 divided by 0.25. As a rule number 1, move the decimal point to the rightmost place. So equals, sa 0.25, dapat ang decimal point mapunta doon next to 5 or ating ilabas. Kasi po, hindi po pwede na mag-divide tayo kung meron pong decimal ang ating divisor. Yun pong 0.25, yun po yung divisor. Yung 125, yun po yung dividend. At yung sagot naman ay tinatawag na quotient. So tatandaan po natin, hindi po tayo pwedeng mag-divide kung ang ating divisor ay mayroong decimal point. Kaya ang ating gagawin, i-move natin yan to the rightmost place or ating ilabas. So equals, yung 0.25 ay magiging 0, 2, 5, din yung decimal. Nandoon na po yung decimal next to number 5. Pero pag nag-solve na po tayo, atin pong aalisin yung decimal point na yan kasi po wala na pong kasunod na numero. Kung ang decimal point ay wala ng kasunod na numero, ay hindi na po natin ilagay. So magiging 25 na po yan. Yung 125, mayroon pong ilagay natin na decimal point sa dulo. Again, yung 125, atin pong nilagyan ng decimal point doon sa dulo kasi po atin din pong i-move yan. As rule number 2, move the decimal point in the dividend the same number of places as you move the divisor, add 0 to the dividend when needed. So bakit po tayo naglagay ng decimal point doon sa 125? Kasi po wala pong decimal point.
Kung meron po yung decimal point ang ating dividend, hindi na po tayo maglagay ng decimal point. Pero kung sa whole number, automatic po yan, ang decimal point ay nandoon sa dulo. Tandaan po natin, kung ang number na whole number, automatic po yan, ang decimal point ay nasa dulo. So, 125, next to 5 ay meron po yung decimal point. Atin pong nilagyan para atin pong makita na meron pala doong decimal point. Then after po tayo maglagay ng decimal point doon sa rightmost place, or after po tayo maglagay ng decimal point doon sa dulo, ay maglagay po tayo ng 2 zero kasi po nag-move po tayo ng 2 beses doon sa ating divisor. Yung decimal point po, pagdating sa 2, yun po ay 1 movement. Then pagdating sa 5, yun po ay pangalawang pag-move. So ibig sabihin, 2 beses tayo nag-move ng decimal point. So dito, after tayo maglagay ng decimal point sa dulo ng 125, ay maglagay din tayo ng 2 zero. So dito na po, nagiging 125.00 divided by 0 to 5. Sa number po na 0 to 5, kung ang first number is 0, ay wala na po yung kwenta. Pwede na po yung alisin at magiging 25. 0, 25 or 25 ay the same lang po ang value. So, equals tayo. Ang 0 to 5 ay magiging 25. Then, ang 125.00 ay magiging 12,500. Kasi po, yung decimal point next to 5 ay atin pong i-move in 2 beses. So, yung decimal point ay nandoon na next to the last zero. Gaya po natin makikita na sa 12,500, nandoon na po ang decimal point sa dulo. Now, kung atin na po yung sasagutin, atin na pong alisin yung decimal point kasi po wala na pong kasunod na numero. Kung ang decimal point ay wala na pong kasunod na numero, ay hindi na po natin ilagay. Kaya ito magiging 12,500 divided by 25. So, rule number 3, divide the number as dividing whole number. So, atin na po itong i-divide. Kasi po, tapos na tayo mag-move ng decimal point. So, ito na po. Sa atin pong makikita sa ating equation, ang ating divisor ay wala na pong decimal point. Kaya, pwede na po tayong mag-divide. So dito, yung ating divisor ay mayroong 2 digits. So dapat dito sa dividend ay 2 digits din. So dapat ito 12 divided by 25. Pero ang 12 divided by 25 ay hindi po pwede. Kaya gagamit tayo ng 3 digits dito sa ating dividend. Kaya magiging 125 divided by 25. So ganun po. So, 125 divided by 25 is 5. Then, 5 times 25 equals 125. 125 minus 125 is 0. Then, bring down 0. 0 divided by 25 equals 0. 0 times 25 equals 0. Then, 0 minus 0 equals 0. Then bring down 0. 0 divided by 25 is 0. Then 0 times 25 equals 0. Then 0 minus 0 equals 0. So, ang 125 divided by 0.25, ang sagot po ay 500. So, ganun po ang pag-solve ng whole number divided by decimal. Ang whole number po ay ang 125 dating dividend at ang divisor ay ang 0.25 decimal. So sana po ay inyong naintindihan at nakuha kung paano po ang pag-divide ng whole number by a decimal. Lagi lang po nating tandaan na hindi po tayo pwedeng mag-divide kung ang ating divisor ay mayroong decimal point. Kailangan muna ating
i-move ang decimal point or ating ilabas para po mawala ang decimal point. At atin pong tatandaan, kung ilang movement po ang ating ginawa doon sa divisor, ay ganun din po ang movement na ating gagawin doon sa dividend. Kung sa divisor, nag-move lang tayo ng isang beses, sa ating dividend, mag-move lang din tayo ng isang beses. Kung sa divisor, nag-move tayo ng 3 beses, sa ating dividend, mag-move din tayo ng 3 beses. Pero kung sa ating dividend, meron ng decimal, hindi tayo maglagay ng decimal. Pero kung wala, kung ito ay whole number, maglagay tayo ng decimal point doon sa dulo. So, ganun lang po. Sana po ay inyong naintindihan. So, proceed tayo sa next topic. How to divide decimal by a whole number. So, ito po ay baliktad sa ating diniscuss kanina. Ito po ay divide decimal by a whole number. So, how to divide decimal by a whole number? So, number 1, place the decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. So, wala na pong move ng decimal point. Maglagay lang po tayo ng decimal point sa quotient directly above or align doon sa decimal point na nasa dividend. Then number 2, divide as dividing whole numbers. Then add 0 to the dividend when needed. So ganun lang po. Ito po ang kanilang pagkakaiba. Sa dividing decimals by whole number, mag-move po tayo ng decimal point. Pero sa dividing decimal by a whole number, hindi na po tayo mag-move. Kasi po, ang ating divisor dito ay wala na pong decimal point. Example po, 6.25 divided by 25. So, ang ating divisor is 25, whole number. Ang ating dividend ay 6.25, mayroon pong decimal. So, ito, we will rewrite the quotient 6.25 divided by 25. So, as stated in rule number 2, divide as dividing whole number. So, we'll divide 6.25 divided by 25. Yung decimal point po na nandoon sa ating dividend, hindi na natin yan move. Mag-move lang tayo ng decimal point sa dividend kung nag-move tayo sa divisor. For dito, yung ating divisor is whole number 25, wala pong decimal point, so wala po tayong gagawing movement ng decimal point. So dito, 6 divided by 25, yun lang po ang ating gagamitin. Kung kanina, yung 12 divided by 25 ay hindi po pwede. Pero dito, kahit po yung 6 is less than the divisor, ito na po ang ating gagamitin. Hindi po pwede maging 62 kasi po mayroong decimal point sa between 6 and 2. So kung itong man ay 6, so ito lang po ang ating gamitin. Kung 6 divided by 25 ay hindi pwede, ang sagot po natin ay 0. So maglagay tayo ng 0 sa taas. Again, 6 divided by 25 equals 0. Again, hindi po natin pwedeng gamitin 62 kasi po yan po ay 6.2. 6 lang po ang ating gagamitin. So 6. So again, 6 divided by 25 is 0. Then 0 times 25 equals 0. Then 6 minus 0 equals 6. Then bago tayo mag-bring down ng 2, maglagay muna tayo ng decimal point sa quotient. Align dito sa ating decimal point na nasa dividend. Kailangan po naka-align ito. So, ganyan. Mayroon na pong decimal point next to 0. Kasi po, next to 6 ay mayroong decimal point. Kaya sa ating 0, mayroon na din pong decimal point. So, pareho lang po lang mayroong 1-digit number, then decimal point. So, bring down na tayo to, so ito, magiging 62. Mawala na po yung decimal point. Ito na po ay 62 kung basahin. Kaya 62 divided by 25 equals 2. Then 2 times 25 equals 50. Then 62
minus 50 equals 2 minus 0 equals 6 minus 5 equals 1. Then bring down 5. Then 125 divided by 25 equals 5. Then 5 times 25 equals 125. 125 minus 125 equals 0. So, ang 6.25 divided by 25 equals 0.25. So, ganun po ang pag-divide ng dividing decimal by a whole number. So, sana po ay inyong naintindihan. Wala po tayong ginalaw na decimal point. We will only divide directly and we will put directly decimal point doon sa ating quotient with the align of the decimal point sa ating dividend. So sana po ay inyong nakuha kung paano ito gagawin. Now we'll proceed to our next topic, how to divide mixed decimal by another mixed decimal. So ang atin pong divisor at ang ating dividend ay parehong mayroong decimal point. So, paano po i-divide ang ganitong equation? So, number 1, change the divisor to a whole number by moving the decimal point to the rightmost place. So, ganoon pa rin po, kung ating divisor ay mayroong decimal point, we'll move the decimal point to the rightmost place or doon hanggang doon sa dulo or hanggang doon sa makalabas ang ating decimal point sa ating divisor. Kahit ilang number pa yan, atin pong i-move. Kahit abot po ng 5 movement, okay lang po yun. Basta ang kailangan, ang ating decimal point ay makapunta doon sa labas or sa the rightmost place or sa kaduluduluhang digit na number. Then, move the decimal point in the dividend to the right as many places as the decimal point in the divisor is moved. So ito po, laging nating tatandaan, kung ilang beses tayo nag-move ng decimal point doon sa ating divisor, ay ganun din po ang pag-move ng decimal point doon sa ating dividend. Kung sa ating dividend meron na pong decimal point, hindi na po tayo maglagay ng decimal point. Pero kung wala po itong decimal point, maglagay po tayo ng decimal point doon sa dulo. Then, divide like whole number. After tayo mag-move ng decimal point sa ating divisor at sa ating dividend, mag-divide na po tayo like whole number. So, example, 0.88 divided by 0.24. So, rule number 1, change the divisor to a whole number by moving the decimal point to the rightmost place. So, we will rewrite 0.88 divided by 0.44. Then equals yung 0.44, i-move natin yan ng 2 beses kasi next to decimal point, mayroong 2 number, yung 2 4. So, we'll move the decimal point 2 places to the rightmost place. So, 2 beses. So, ito ay magiging 0, 4, 4. Then, ang decimal point nandoon na sa dulo ng 4. So, rule number 2, move the decimal point in the dividend as many places as the decimal point in the divisor is moved. So, na-move na natin ang decimal point sa ating divisor, nandoon na sa dulo. Pero ating tatandaan na kung ang decimal point ay wala ng kasunod na number, hindi na po natin yan ilagay doon sa final natin nga movement. So, atin pong alisin yung decimal yan mamaya. So, ngayon, dito na po tayo sa dividend. Dito sa 0.88. Kailangan po ng decimal din dyan ay atin pong i-move ng 2 beses. Kasi po, dito sa divisor, 2 beses. Kung sakali po dito, next to the decimal point ay mayroon lang pong isang number, kailangan po magdagdag tayo ng 0 para atin pong ma-move ito ng 2. Kung dito sa ating divisor ay 3 movement,
Dito ay mayroon lang po tayong 0.8. Magdagdag tayo ng 2 zero para makumpleto natin yung tatlong movement. So, ganoon lang po ang ibig sabihin ng add 0 when needed. So, dito, kung pareho silang tag 2 digits, so atin pong i-move ang decimal point sa 0.88 hanggang doon sa last na 8. So, ang 0.88 divided by 44 ay magiging 0.88. Yung decimal na sa dulo. Kung wala na pong number next to our decimal point, hindi na po natin ilagay ang decimal point na yan. Then, yung 0 before sa 8 ay atin na po yung aalisin kasi po kung ang 0 ay nauna, wala po yung kwenta. So, sa 0.88 ay tulad din niya ng 88. So, sa final nating equation, kunin na po natin yung 0. Rule number 3, divide like as whole number. So, ito na po ang ating final equation. 88 divided by 44. Nawala na po yung decimal point at nawala na din po yung 0. Yung 0, 4, 4, din decimal point. Inilis din po natin yung decimal point kasi wala na pong kasunod na number, hindi na po yun ilagay. Sa ating dividend din, 0.88 decimal point. Kinuha din po natin yung decimal point kasi wala na pong kasunod na number, hindi na po yun ilagay. So, ang nangyari po, 88 divided by 44. Then dito, we'll divide like whole number. So, 88 divided by 44 equals 2. Then 2 times 44 equals 88. 88 minus 88 equals 0. So, ang sagot po ng 0.88 divided by 0.44 equals 2. Whole number na 2. So, ganun po ang pag-solve ng mixed decimal by mixed decimal. Sana po ay inyong naintindihan kung paano ang pag-divide ng decimal number. Lagi po nating tatandaan na kung ang ating divisor ay mayroong decimal point, hindi po natin yan pwedeng i-divide. Kailangan munang mawala ang decimal point sa ating divisor. Kung mayroon pong decimal point sa ating divisor, kahit po anong gawing pag-divide natin, hindi po natin makuha ang tamang sagot. Para po magkaroon tayo ng tamang sagot, siguraduhin natin ang ating divisor ay wala na pong decimal point. At siguraduhin din natin na kung ilang beses tayo nag-move ng decimal point sa ating divisor, ganun din po ang ating gawing movement doon sa ating dividend. So sana po ay inyong naintindihan or nakuha kung paano ang pag-divide ng decimal number. Sa ngayon po, hanggang dito na lang muna tayo. Kung meron po kayong tanong sa topic na ito, paki-comment na lang po sa comment section at tiyak na ating pag-aaralan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka. Isang click nyo yan sa subscribe button sa baba, malaking tulong na po yan sa ating channel. Paki-hit na rin po ang notification bell at piliin yung bell all para mag-notify sa iyo kung meron akong mga bagong upload. Paki-share na rin po ng aking mga video para marami po tayong matulungan. Isang share nyo lang, marami po tayong matulungang bata na gustong matuto. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa iyong panunood at pakikinig. God bless po sa ating lahat and keep safe.